Salamat po. Great questions. Ngayon naman, moving on to Stars Photo, we have Alan Santo. Hello, congratulations. Parang nakakatuwa lang no nung mga panahon namin before yung mga nire-remake ngayon, yan yung mga talaga mga hit na mga movie. Pero yung tanong ko una kay Direk, alam namin na you do your own thing sa mga movie ninyo, napanood namin ibang film nyo. Parang mas nahirapan ba kayo na kailangan very faithful kayo dun sa ginawang mga remake na movie? Or kung may choice ba kayo, gusto nyong baguhin para naman medyo maipakita niyo yung creativeness niya as a director? Since this one faithful adaptation siya, so parang it's the work is already cut out for me. Kumbaga parang I just have to show up and achieve the best possible movie we can make with the time we have. So yeah, I think ako naman lagi basta if I have great actors, I feel like anything is possible. And if I have a great team, everything is possible talaga. So I'm like I said, I'm grateful kasi ang dami yung pinag-usapan nila about na nakakabaliw siya. There's a lot of layers in terms of the acting. There's a lot of subtext na nangyayari within a scene, from extreme anger to grief to fear and then biglang lust. So parang ang daming cambio within the scene. So and then especially the way I direct, usually tuloy-tuloy ako mag-direct eh. Hindi ako yung putol-putol na parang I wanna slow burn each scene pag nag-acting sila. So inaayaan ko sila na parang sige, bahala find a way to cry. Well, hindi naman parang gano'n, or find a way to release the anger but still remember na you're comforting them. So the way I direct is very much like a basketball coach. I will tell you beat by beat kung pag when you hit this marker, ito na yung iniisip mo, then kasi I care about my shots as well visually. So yeah. Thank you, Direk. Thank you. Kay Ethan sa kay Margaret, kasi parang, especially kay Margaret, na parang ang mga nagagawa mo more on remake. As a baguhan ba, mas madali on your part na pinapanood mo yung mga eksena halimbawa ni Joyce na dapat mong gayahin? Or parang medyo nahirapan ka kasi na-pressure ka na gagawin mo, kailangan masigit pa dun sa ginawa ni Joyce or dun sa artist na i-remake mo? Actually, na-experience ko naman po gumawa ng hindi po remake, yung Aliwan. Ano yung mas madali sa'yo? Parang ganun. Actually, may iba po kasi silang hindi po, like mga, yung way of executing it. Kasi kahit sabihin mo pong hindi remake, you have to find a way na magmamark na unique siya pa din. And doon naman po sa kay Joyce Jimenez, napaflatter po talaga ako kasi ayun nga po, puro remake, and sana naman na nasasatisfied po yung mga audiences kasi binibigay ko po talaga yung best executions ko po ng characters. Pero nakatulong ba on your part na pinapanood mo yung original para magawa mo yung sariling ikaw? Parang ganun. Or kailangan mong gayahin? May ganun ba? Wala naman po. Mas tinitignan ko po siya as like, anong nagpapa-interesting sa moving to? Anong makaka-help na mannerism ni Rika sa moving to na ginagawa ko din naman. Anong mga pinanggalingan dito ni Rika na naranasan ko din. Ayun po. Thank you. Si Ethan naman. Ano po yung question? Yung question same, parang nakatulong ba sa part mo na panoorin mo yung original para magawa mo yung sarili mong ikaw or gayahin? Alam si Jo Marie dun sa eksena. Yes po, nakatulong. Siyempre, yung mga pinagdaanan ng character at saka yung kung paano nila ini-execute yung moving to. Especially kay Jo Marie kasi sobrang psycho ng pag-iisip niya dito. Like, hindi mo makikita bakit ganito yung ugali niya, bakit ganyan siya mag-isip. Yung pala, dun sa ending, makikita mo na maiintindihan mo kung bakit naging ganun siya sa pag-uugali niya. Kasi yung bubog nga po na pinagdaanan niya is kakaiba. Like, kahit sa akin mangyari yun, baka maging ganun din ako sa kanya. Ayun lang.
Last na lang, nasabi nyo kaninang you're both student, di ba? Yes. Curious lang kami, yung mga classmate nyo ba, parang di encourage them to watch your film? And pagdating ba sa school, they make na niloloko nila kayo, binibiro nila kayo, napanood namin yung ganyan. May ganun bang ano? Meron po, especially pag pumupunta ako ng school. Kasi fully online po ako. Pagka pumupunta ako ng school and then nakikita ko yung mga schoolmates, gano'n. Uy, ganyan, napanood ko yung ganito mo ha. Sinasabi ko na lang sa kanila, ikaw nanonood ka ng ganyan ha. Binabalik ko po sa kanila, syempre. Ikaw nanonood ka pala ng ganyan ha. Ganyan ha. Ayun, yun lang naman. Pero you make them ano na lang, kung baka comfortable. Opo, yung inaano ko na lang, syempre, tagal ko na rin naman na po sa VMX. So, alam ko na kung paano i-handle kung yung mga lalapit sa akin na, uy, ganyan, ganito ha, panood ko yung ano mo, grabe ka doon, bro. Sabihin ko sa kanila, ikaw talaga, nanonood ka ng mga ganyan ha. Kala mo ha. Bilang baguhan si Margaret, siya naman ikaw, how do you take yung ganong mga situation sa school? Sa akin naman po, hindi naman siya big deal para sa akin. Kasi wala naman pong masama sa ginagawa ko. And passion po kasi, tinitignan ko po siya as passion. Hindi para gumawa lang ng sexual fantasies ng mga lalaki. So hindi po ako masyadong naapektuhan sa mga ganon. Sinasabi ko lang na ilang months yung subscription. Mo. Di ba? Marami ka pang aabangan, di ba? Parang ganun. Okay, thank you. Congratulations. Thank you, Phoebe. Thank you. Alright. Honestly, wala naman po akong initial reaction nung hindi ko pa alam yung storya. Pero nung napanood ko siya, super na-excite ako. Kasi nga, parang ang ganda po ng mga twist niya. Tsaka, ayun nga, very impactful po siya, like, emotionally sa audience. And having paired again with Tita Rosales, para kayo yung nilalove team ng video ng VMX. So, anong feeling and paano nyo tinitake yun? And possible na magkaroon ulit kayo ng parang love team na ganitong project, why not? Maganda naman pong opportunity yun kasi okay naman po kami together. Pero tinitake po namin yung this profession very professionally din naman. And ayun po, parang comfortable na nga din po kasi ako kasi alam po namin yung boundaries po ng isa't isa. Tsaka secured na ako na hindi naman siya magte-take advantage. Unlike sa iba, parang I have to learn pa kung ano bang ginagawa nila pag ganitong scenes, ganun po. Sa akin, ganun din. Komportable na ako na pag siya yung nagiging partner ko. Kasi before pa i-shoot yung Balihibong Pusa, yung first na ginawa namin, magkakilala na kami. Nakita na kami sa bahay ng manager namin, si Tita Len, tita ko diba? Ayun. Sobrang nakakatuwa pag nakakatrabaho ko siya kasi ang gaan niyang katrabaho. And ayun lang, alam ko na yung mga boundaries niya, especially nung nasa Balihibong Pusa, ako pa nagsabi sa kanya na kailangan ganito, pagka may love scene ka, sabihin mo yung mga restriction mo. Kasi ako yung, syempre, baguhan eh. Ako yung lumapit sa kanya na nagtanong, ano ba yung mga restrictions mo, ganyan-ganyan, ano bang yung mga hindi mo pwedeng pahawak, mga ganong bagay. And sa two actors, what's the best thing about Warat na pinaka-nagustuhan mo? Sa akin siguro yung action po. Yung pinaka-nagustuhan ko. Kasi first time kong gumawa ng action, tapos si Direk Christian pa yung director. Yun. And si Direk Christian, ma-action din siya, di ba, Direk? Yung mga gusto kasi ni Direk din, mga action movies. So ako, first time ko magkakaroon ng action movie, tapos kay Direk Christian pa, tapos remake pa po ng Warat, sobrang nakaka-overwhelm. Nakakatuwa po sobra. May specific scene ka bang gustong i-share sa amin na pinaka-nagustuhan mo lang? Pinalabas ko sa trailer yon yung pinaka-favorite scene ko nung nahuli kami ni Marco Gomez nung kumakain kami ng isaw. Gusto ko yung pag-ano ko dun eh, pag-gugod ko ng baril tapos pinaputokan ko sila eh. Ayun lang. Thank you, Marga. Sa akin naman po, yung scene, yung ending scene siguro. Kasi sobrang,
yung mga, alam niyo pong ang dami mong kailangan i-concentrate just to execute it very ng maganda talaga. Kasi sobrang intense niya po at kailangan mo talaga ilagay yung, ako po, nilalagay ko po talaga yung position ko dun kay Ilka. Na, ang Oh, sorry. ang fucked up po nung mga nangyari. So, ako, ganun talaga yung dinadama ko. Like, to the point po na kahit kahit cut na po, talagang umiiyak pa din po talaga ako. Kasi sobrang warat po talaga ng buhay nila. Ayun po yung favorite scene ko, yung ending scene.